Magandang hapon mga kababayan. Breaking news. Joel Chua may sagot na sa ginawang pagpapatigil ni Mayor Isko sa lahat ng kanyang project. Grabe mga resback ni Joel Chua. At sinabi pa ni Joel Chua na namimili lang ng binubuli si Isko Moreno. Na akala niya ay election pa. Na parang gumagawa lang ng ingay, na parang vlogger daw na gumagawa ng content. Namimili daw ng binubuli. Samantalang yung iba hindi daw niya ginigiba. Kaya dito mga kababayan, lahat po ng mga pagpipigil ni Joel Chua, mukhang sumabog na. Grabe. Galit na po mga kababayan. Parang gusto nang manakit. Ginising na ang buhaya. Grabe mga kababayan. Eto na po, Joel Chua. Rumesbak na kay Yorme. Namimili ng binubuli. Bully na mayor. Yan ang mga paputok at pasabog ni Joel Chua. Kaya pakinggan po natin mga kababayan ang kanyang mga pasabog. Nagkikimkim lang daw po ito mga kababayan at hindi siya umiimik, pero ngayon na. Parang sumabog na mga kababayan na parang bomba. Talagang galit na po. Eto na. Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement? Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayo magagawa. Pasikat lamang ito eh. 'Di ba? Naghahanap lang ng content sa kanyang vlog. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon may hangover pa to sa eleksyon, hindi mo maintindihan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Wala po siyang ginawa kung hindi gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. Ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay illegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yun sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kayo sa Abad Santos. Meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. O yan mga kababayan, ang mga banat po ni Mayor Isko. O Mayor Isko, may challenge ito si Joel Chua. Yung building daw na headquarters ng mga pulis, gibain mo daw ito. Dahil nasa kalye daw ito. Wag daw pag-initan yung mga barangay hall niya. Wag daw pag-initan yung mga bataan niya. Kasi yun lang daw at tinitira mo. Grabe mga banat ni Joel Chua. Joel Chua, kasi naman ikaw, magpapatayo ka ng building, barangay hall sa kalye. Wala pang building permit. Di ba kayo ang gumagawa ng batas? Ba't kayong lumalabag sa batas? Abogado pa kayo. Dapat alam nyo yung tama at mali. Tama naman si Yorme. Ba't ka kasi magpapatayo ng building sa kalye? Nang gaya ka pa sa mga iba. Dagdag perwisyo ka pa. Yan ang sinasabi ni Yorme mga kababayan. Dahil dito kay Joel Chua, nagpa-demolish ng mga bahay. Walang permit. Wala ding papel para i-demolish yung mga bahay. Pinatayan pa ng kuryente ang mga tao doon. Kaya si Yorme nagagalit. Kasi ba naman Joel Chua, congressman kayo. 'Di ba?
kailangan sumunod kayo sa mayor, hindi kayo yung masusunod. Kaya nagagalit yung Mayor Isko, binabypass nyo. Feeling nyo kasi kayo yung mayor, congressman kayo. Dapat hindi kayo nakikialam sa mga project. Gumawa lang kayo ng mga project, yun ang gusto ni Yorme. Ngayon, sinasabi mo parang si Yorme nagpapasikat lang. Akala mo vlogger na gumagawa ng content. Kaya lang naman nagagalit si Yorme dahil sa'yo. Diba? Gumagawa ka ng barangay hall sa harapan pa ng school. Diba? Nasa kalye, wala nang madaanan ng sasakyan, pati tao, sinakop na ng building mo. Kaya ginigiba ni Yorme. Yun yung kinagagalit niya. Kasi feeling nyo kasi, kala nyo kayo yung mayor. Hindi kayo nagpapasakop. Eto na, tuloy natin. Masyado po siyang bullying mayor. Ito, kung hindi to politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Kami po, nanalo po kami. Pag ikaw po ay nanalo, ako po kasi naniniwala na ako po ay representante, hindi lang ng mga bumoto sa akin. Representante po ako ng lahat ng mga tao sa 3rd District ng lungsod ng Maynila. Kaya dapat po lahat yung pinagsisilbihan ko. Hindi po yun namimili lamang ako. Kahit po mga kalabang ko sa politika, mga hindi po sa akin tumulong, pagka lumapit po sa akin, lahat po yan tinutulungan natin. At lahat po yan, binibigyan din natin ng atensyon. Kaya ako po, sa totoo lang, tapos na yung politika sa akin eh. Kaya kung mapapansin po ninyo, 2 buwan, lahat ng atake niya sa akin, hindi po ako nagsasalita. Nung nagsona po, ako pa po mismo ang lumapit sa kanya para batiin ko po siya. 2 beses ko na po nilalapitan yan para batiin. Kaya lang po siya, hindi pa po, may hangover pa po to sa politika. Kaya po hanggang ngayon kinokopya pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. Ngayon, ito po tanong ko. Kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin niya? Yan mga kababayan, yun yung tanong ni Joel Chua. Kung sakali daw ba nakakampi mo si Joel Chua, gigibain mo ba yung kanyang mga barangay hall? Yun yung sabi mga kababayan. Kasi naman Joel Chua, ang tigas din ng ulo mo kasi. Kung sumusunod ka kasi sa batas, 'di ba? Hindi sana ganyan yung mga building na ginigiba na nasayang lang. Isipin mo, 19 million, giniba lang ni Yorme. 'Di ba mga kababayan? Mayor Isko, kina-challenge ka niya. Gibain mo daw yung building ng mga kapulisan diyan, nasa kalye daw. Wag lang daw yung yung building niya na barangay hall. Tirahin mo din yung mga kakampi mo daw na nagpatayo ng mga building. Meron ba? Joel Chua? Sige, para maging patas tayo. Tirahin mo din yung mga iba, Yorme. Wag kang maging selective. Sinasabi yun ni ni Joel Chua Yun yung kanyang grounds na namimili ka lang daw. Yorme, sagutin mo ito. Para hindi ako bias dito. Kasi naman ikaw, Joel Chua, ang dami mo ng palpak na gawain, pati mga parke, ginawan mo ng mga building. Feeling mo kasi ikaw din yung mayor. Hindi mo ginagalang si Isko. Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? 'Di ba? Anong sabi ng mga tao dito mga kababayan? Basahin nga natin. Anong sabi ng mga tao? Check nga natin. Anong sabi ng mga netizen na marites? Check natin ha. Ang tanong, Congressman, nagpaalam ba kayo sa City Government ng Manila? May building permit ka ba na galing sa City Hall of Manila? Yun lang. Kasi wala kang permit. Sayang din yung kita sa permit. Ikaw kasi, akala mo, Superman ka, wala kang kinakatakutan, superpower ka. Akala mo mas malakas ka sa mayor. Ayaw mo din magpasakop kasi.
Attorney, tama ba na magtayo ng building na walang permit? Oh. Kini-question ka na ng taong bayan. Tama ba na magtayo ng walang permit? Attorney ka. O, wag yung utak nasa talampakan Joel Chua ha. Walang permit. O, wala kang permit. Sasabihin mo. Nasa proseso. Wala kang permit. Kung hindi ka ba man sira ulo, kaya ka namumura ng wala sa oras. O kung magsalita ka, kala mo totoo yung sinasabi mo. Sabi ni Jupiter. Bakit po walang permit ang mga building na pinatayo ninyo? Sabi ni Isko Moreno. Ayan, may kapangalan. Dapat ikaw, Chua, magpa-ordinate or mag-coordinate sa mayor. Huwag ka kasing siga-siga dyan, sabi ni Escobar, Vincent Salvador Torre. Grabe mga kababayan. Hindi naman kakampihan sa'yo kasi alam niyang kurakot ka. O, tignan mo. Paano ka kakampihan ni Yorme kung isa ka rin palang kurakot na buhaya? Sabi ni Salvador Panelo. Yan, kapangalan pa ng mga attorney na kilala ito. Dito mga kababayan, bayad ang mga voters mo. Sabi ni Marcoleta Tomas Murato. Grabe yung mga pangalan ng mga ito. O, ito pa mga comment. Ang tanong, walang permit, sinong nag-implement? Parang bypass ang ginawa mo. Joel Chua, ang City Hall na nagbibigay ng building permit, kaya may rights ang mayor na magdesisyon ipatigil. Sayang ang pagod at pera. Dapat igalang ang mayor at may legal documents yung reason. Walang permit, nilalagay lang ni mayor ang kanyang sarili sa tamang tungkulin. O yan, nagagalit yung tao sa'yo. Joel Chua kasi matigas ang ulo mo. Sabi ni Alvin Diwata TV, pati si Alvin Diwata TV nagko-comment na. Sabi naman ni Miss July na taga Manila Bay, wala kang permit. Grabe naman, pati si Miss July nagko-comment. Chihuahua, sabi ni Nicholas Anderson Torre III. Grabe naman ang mga comment dito. Mga sikat ang mga nagko-comment. Illegal ang ginagawa mo, Chua. Grabe, sabi ni Vico Soto ng mayor ng Pasig. Grabe, totoo bang mga pangalan ito mga kababayan? Baka mga dami account ito ha. Ang tanong, may permit ka ba? Sabi ni Magalong ng Baguio City. Grabe naman ang mga sino. Totoo ba ito mga nagko-comment sa akin mga kababayan? Walang building permit. Sabi ni Madam Lenny ng Bicol. Grabe naman yan. Puro sikat yung mga nagko-comment Dito po paimbestigahan. Sabi ni Senator Bongo. Mga kababayan, puro sikat yung mga nagko-comment. Chihuahua o buhaya, grabe naman yan. Sabi ni sino nagsabi? Ni Diwata Pares Overload. Mga kababayan, grabe mga audience natin dito. Wala ngang permit nga nasa bangketa nga Grabe, sabi ni Attorney Respicio. Mga kababayan, mga sikat yung mga nagko-komento sa atin. Umiiyak ka ngayon pero yung panggigipit nyo kay BP Sara wagas. Nasingil ka ngayon dahil wala kang powder ng gobyerno, karma is real. Tignan nyo, sabi ni Plato ng Pangasinan. Kung hindi pa pumayag bigyan ng DPWH, baka nyo ituloy pa rin. Grabe naman. May permit ba? Sabi ni Jericho Rosales. Ang tanong po, pwede po bang magtayo ng building na walang permit? Sabi ni Dolphy Respicio, Tomas Morato, De Agoncillo, De Pulborero. Grabe naman ang mga comment nyo. Iba talaga sa Pinas. Ang yayaman ng mga kongresista. Mga kababayan, tinitibag lang yung mga building na ginagawa. Grabe naman yan. May permit ka ba? Sabi ni ni Anderson Juliana Palermo de Gonzaga. Grabe mga comment. Ang sisikat. Ang layo sa issue, sigurin mo, may permit o wala. Di ka kailangang magpasikat ni Yorme.
Sikat na yan. Mali yung gawa mo. Oh. Ikaw ang binabakbakan Joel Chua ngayon. Kaya sagutin mo ito. May permit ba mga project mo? Yung mga grounds mo, pinipili ni Yorme, ang mga kalaban niya, binubuli ka ngayon? Ang tanong lang kasi, may permit ba ang mga pinaggagawa mong project? Kaya ka namumura ng malutong na chicharong di pulburon O mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Salamat po sa inyong lahat. Sana po nakarelate po kayo dito sa bakbakan ni Isko Moreno at Joel Chua na muntik ng magsapakan. Ngayon, nagsisigawan sa social media. Sino ang tama sa kanila mga kababayan? Itong mayor na nagpapatupad lang ng kanyang tungkulin dahil ang mga congressman na ito ay ang titigas ng ulo. Walang mga permit ang kanilang mga building na tinatayo sa Manila. Sino ang tama? Itong gumagawa ng tama? O itong congressman na akala niya ay tama siya? Kayo pong umusga. Salamat po ng marami mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines, ang inyong ka-Wonder Fanatics. Isang like, isang share, isang subscribe, isang join button sa ating community. Maraming salamat mga kababayan. Mabuhay po.